Sa karagdagan pa nating mga balita, nagsampa naman ng disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte ang na-disbar na lawyer na si Larry Gadon kahapon. Sinabi nitong si Larry Gadon na ang pagkasampa niya ng reklamong disbarment laban kay Sara Duterte ay dahil sa ginawa nitong pagbabantang papapatay ang Pangulong si Ferdinand Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Gadon ay na-disbar dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag kung saan nagmumura ito at madalas ang kanyang ginagamit na pagmumura ay ang salitang bobo. Nanawagan ito sa Korte Suprema na i-disbar itong si Sara Duterte. Siya daw ay na-disbar, sabi ni Gadon, dahil sa kanyang mga maanghang na salita. Pero mas matindi ang mga salitang pinapakawalan ni Sara Duterte na isa ring abogada. At sa katunay, nagbanta pa nga ito ng direktang papatayin ang First Family at si Speaker Martin Romualdez. Ang disbarred lawyer na si Larry Gadon, ang kasalukuyang Poverty Alleviation SAR, nagpadala ng liham sa Korte Suprema at nanawagan sa motu proprio disbarment proceeding laban kay Duterte. Sabi nitong si Duterte sa kanyang sabi ni Gadon sa kanyang liham sa Korte Suprema na humihiling ng disbarment kay Sara Duterte. She categorically and unequivocally stated that she has talked to someone whom he directed to kill the three of them if she herself is killed. While it may be alleged that the intent has not been consummated, nevertheless the statement revealed a fully constituted plan for murdering the three above-named individuals, as she further affirmed that the assassination plot is not a joke. Ang ganito raw pahayag na nagbumula sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nakita, napakinggan, napanood ng milyong-milyong mga Pilipino, walang kaduda-duda, illegal, immoral at condemnable, sabi pa ni Gadon. Sabi ni Gadon, siya ay na-disbar noong 2023 dahil sa kanyang misogynistic at abusive remarks laban sa journalist na si Raisa Robles. Isang taon makalipas, nagdesisyon ng Korte Suprema na guilty of gross misconduct itong si Larry Gadon for committing perjury and making accusation based on hearsay in the impeachment case of former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Samantala, ito ang pang-apat na disbarment case na naisampa laban kay Duterte. Noong Martes, November 26, sinabi ng Supreme Court spokesperson na si Camille Ting na may anonymous disbarment complaint ang isinampa laban kay Duterte dahil sa kanyang statement laban naman sa dating diktador na si Ferdinand Marcos Jr. noong October 18, kung saan binantaan ito na uhukay ng bangkay ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. at ito'y itatapon sa West Philippine Sea. Sinabi ng Supreme Court na may dalawa pang ibang disbarment cases na isinampa laban kay Sara Duterte nung ito pa ay alkalde ng Davao City at ito'y pinagsama-sama na ng korte. Ang disbarment case ni Gadon laban kay Duterte nag-ugat naman sa virtual press conference noong November 23 kung saan binantaan ni Sara Duterte ipapapatay si Marcos, si Romualdez at ang asawa ng Pangulong si Liza Araneta Marcos kapag siya ay napatay. Dahil dito ipinatatawag siya ng NBI at maging ng Philippine National Police. Sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na kung gustong magpahayag ng militar ng kanilang political opinion, dapat mag-resign ito sa kanilang mga pwesto. Sabi ito ni General Browner dahil ang AFP service members ay dapat iisa lamang ang pinaniniwalaan, loyalty sa Constitution. Alam daw niya lahat naman ng tayo may political opinion, may political inclination. Pero habang suot-suot ang uniforme, kailangang sundin ang saligang batas at protektahan ng bansa, sabi pa ni General Browner. Ni ang pagsasatinig daw ng kanilang mga hinaing ay hindi pwedeng gawin sa publiko ng mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Samantala sa iba pang mga balita,